Ito po ma'am and sir Jeffrey Sindax. So, ito po yung freebies ng ating sewing machine. Tapos ito rin po yung transformer natin. Ito pong wire natin ma'am sa makina. Dito po natin siya isasaksak po ma'am. Bawal po kasi ito isaksak natin ng direkta. Okay? Kaya marami po tayong pa freebies para po sa ating mga customer para po hindi po sila magkamali. Ayan. So ang tamang paglalagay po natin ng sinulid, ito kasama na rin po ito ma'am. Ang tama pong paglalagay natin ng sinulid po ma'am sa itaas, ito po siya ma'am. Ayan. Ito kasi stick para dito siya ma'am. Ayan. Okay. So ayan po siya ma'am. Then ididiretso natin ma'am papunta po dun sa likod. Okay. Okay. So ganito po siya ang unang gagawin po natin para sa setup ng ating sewing machine. Ayan. Gaganito po natin siya. Hindi na natin yan tatanggalin para mayroon po kayong susundan. Then sunod po dyan, kailangan maipit po dito. Ayan, gaganyo lang po siya. At kailangan nakataas po yung ating pressure foot. Then yung hook po natin dito, hindi po siya nakalabas o hindi po dito nakikita. So itataas po natin ito ma'am and sir. So ayan po siya. Then number 3, pataas na rin daw po siya. Ayan. Sabit natin, dire-diretso po siya dito. Ayan. And sumunod po dyan is, ang gagawin po natin dito, ipapasok natin sa automatic shooter thread. So ganito po siya sir and ma'am. Ayan. Ganyan po siya. Nakikita niyo po siya. Ulitin ko po para makita niyo po siya ng maayos. Ayan. Ito kasi yung assistant natin na nagsusuot ng sinulid sa butas ng karayom. Ayan. Okay. Then meron po kayo makikitang mabibilog niya sa likod. Ulitin ko. Ayan po siya. Ayan. So, ayun po siya. Pinasok niya po doon. Ayun po yung bilog. Nakita niyo po siya, sir, ma'am. Ayan. Okay. So, pakita natin kay Sir Jeffrey. Ayan. So, ito po yung nabilog niya po. Ayan po siya. Pwede niyo rin po siya aralin. Ayan. Kukunin ko lang po siya sa likod. Pag nakuha ko na po siya, so gaganyan ko. Yun sa ilalim naman po, ma'am and Sir Jeffrey, itataas niyo po ito at ipapress niyo po ito. Ayan. Ito po, presyo po ito, mag-open na po ito. Itong ano natin, ayan. Ayan, pwede na po siya tanggalin kung may kuko pa kayo, wala po tayong kuko. Pero meron po tayong pang songkit. Ito po siya, ayan. Susungkitin natin siya dito, ayan. Kasi nakalak po siya eh. Ayan. Ayaw ah. So, okay, so ito po siya, Sir Jeffrey. Ayan, i-open nyo lang po yan. Then, ito po siya. Yung tamang paglalagay po natin dito, ito po siya. Ayan. Okay, then ito naman po, ang tamang paglalagay po natin dito, ito po siya. Ayan. Then, meron po tayong maliit na hiwa po doon. Ito po siya, pinakabungad. Papasok natin dyan yan, sir. Okay? Then, pagkatapos naman po yan, ganito naman po yung susunod na gagawin natin dyan. Okay? Susunod na gagawin natin, ikutin natin ito, sir. Ayan. Para mailabas niya po itong sinulid na nanggaling sa bobbin. Forward, pababa po siya. Ayan. So, hilay nyo lang po siya. So, ayun po silang dalawa. Then, kukunin natin siya. Ayan. Pag nakuha natin siya, ipapasok natin doon. Ayan. Okay? So, ganyan lang po siya. Din, isasarado natin ito. Okay, so meron po tayong sticker dito para po ma-PM nyo po kami po dito. Kung kayo po ay may mga concern sa sewing machine. Okay po sir, then ganyan, then iano natin yan, lalagyan natin yan ng tela at susubukan natin yung mga design ng ating sewing machine. Okay, para makita natin siya. Okay, so ito po sir Jeffrey Sindax. So ito na po yung ating sewing machine. Nasa zigzagger po tayo. Ito po yung selector natin sir, ayan. Kailangan nakataas po yung karayom natin para hindi po siya mabaluktot. Then naka number 1 po yung distance natin. Ayan. Ito naman po yung speed control. Kung gusto niya pong low speed, medium at saka high. Okay. Then ito naman po yung reverse natin para lang po yan sa straight line. Okay. Ilalagay natin siya sa straight line. Ayan. Then ilagay natin ito sa number 3. Okay. So reverse. Ito po siya. Lock. Ayan. Long press po siya para umatras. Yan yung mga iba't ibang klaseng design ng ating sewing machine. Ayan, katulad ng double zigzag, double stitch, edging, piping, scallop, lahat po niyan nagagawa ng ating sewing machine. Ayan, napaka-solid talaga ng performance ng ating sewing machine. And sunod naman natin yung double zigzagger. Ayan.
Then pagkatapos naman po niyan, yung scallop or yung pang-garterize muna. Okay. Aging niya, ayan, number 13. Then piping niya, yung 12. Ayan po siya. Talagang napaka-solid itong sewing machine natin. Sir, Ma'am Jeffrey. Ayan. Okay. So, ito po yung ginawa po niyang stitches. Ipakita muna natin kay Sir. At kay Ma'am. Ayan. Okay. So, ayan po yung ibabaw. Ito naman po yung ilalim natin. Napakaganda. Okay, yung mga pang-garterize niya. Ito po siya. Panghiming muna tayo na parang flowers na may sanga-sanga. Ayan po siya. Yung sunod na natin yung scallop, yung number 11. Pag scallop ang gagamitin natin, dito po tayo sa nasa fine para mabuo po niya yung pinakamagandang performance ng ating sewing machine po, sir. Ayan. Scallop niya po yan, pamborda. Pwede niyo po siya lagay sa fine para mas pakitid at mas maliit po yung lalabas kumpara mo sa number 1. Ayan. Ang ganda talaga nito, sir, ma'am. Okay, din yung pang-garterize niya po na 9 and 10. Or, yes, 8, 9, and 10 yung pang-garterize po niya. Ayan. Okay, so ayan, pang-garterize po yan. Yan po yung tinatawag natin pang-garterize para sa mga iba't ibang klaseng design. So, meron pa pong pa-freebies dito na original accessories ng ating sewing machine. Okay, so ayan. Yung isa pang pang-garterize po niya. Ayan. Then, kung kayo naman po ay gagawa ng pang button holder, so napakaganda po ito gumawa ng button holder po. Kasi pwede nyo po ilagay yung attachment po niya. Okay? So, ganito po, pag gusto nyo po ng button holder, kunin natin yung button holder natin. Ito. Ayan. Button holder niya po itong plastic ito. Ayan, matic po siya. Ilalagay nyo dito yung butonis. Kukuha po tayo ng butonis natin. So, wala po tayong butonis dito. So, estimating ko na lang po kung gaano kahaba. Okay, so gaganitoin natin siya. Ayan. Tanggalin natin ito. Ayan po siya. Then ilalagay ko po ito. Ayan. Then pag nailagay ko po yan, huwag niyo po kakalimutan yung preparation button holder niya na bakal. Ayan po siya. Ayan po yung preparation button holder guide po niya. Sir, ma'am, ito po siya. Nakataas po yan. So kailangan po natin siya ibaba. Bakit? Kasi para hindi na po tayo magmamanual gumawa ng button holder. So, pag hindi niyo po siya makuha, pwede niyo po ako i-video call or pwede niyo po ako tawagan sa Mato Sewing Machine Vlog para maituro po namin sa inyo. So, punta po tayo sa number 1 or number 2. Pwede rin po siya number 2 yan. Then, dapat find lang po siya o dito lang po siya. So, ayan. Tingnan niyo po siya. Wala na po akong ginaguide. Kundi siya na po yung mag-guide sa sarili niya po. Ayan. Masyado siyang masinsin. Okay, salitin natin. Ayan. Lalagyan natin ito sa number 1. Okay. So, pag ganon, ulitin nyo po siya kasi magbubundok po siya. So, ibig sabihin po niya, hindi pa natin